Mga kabulugoy, inom muna tayo ng kape kabulugoy bago tayo mag-opinion reaction na napakasarap Wow. ng kape kabulugoy. Magbibigay lang tayo ng reaction opinion. Post na tong FB page na to tungkol sa sinasabi ni Antonio Trillanes. Ang sabi niya dito, asar talo daw siya kay Leni Robredo na parang hinayaan lang ni Leni Robredo na magiging presidente si Vice President Sara Duterte ngayong 2028. Dahil hindi man lang umiimik daw tungkol sa pagtakbo ng presidente. Bakit iimik yan si Leni Robredo, Antonio? Alam niya na hindi siya mananalo ni Sara Duterte. Tapos pipilitin niyo yung tao na tumakbo. May stress yan, may edad na yan, matanda na yan. Hindi katulad ni Sara Duterte, bata pa yan. Dapat magkaroon tayo ng presidente sa Pilipinas na bata pa para active Wow. gumalaw. Katulad ni Sara Duterte. Alam ni Leni Robredo na hindi siya mananalo ni Vice President Sara Duterte pagka-presidente. Kahit sa ang lugar, kahit sa ang probinsya, hindi yan mananalo si Leni Robredo. Kahit sa Baluarte pa niya. Bicol. Bicol lahat ha, pangkalahatan ha. Hindi yan mananalo ni Sara Duterte. Alam ko yung taga Bicol, maka Duterte yan. Oh. Tapos pipilitin nyo, patakbuhin nyo ng presidente. Kay Marcos nga, hindi nga siya nanalo. Kay Sara Duterte pa kaya na si Sara Duterte ang nagpapanalo kay Bongbong Marcos pagka-presidente. Mag-isip-isip din kayo kung may time. Gamitin nyo yung talino nyo, sayang yung talino nyo. Talo pa kayo sa pag-iisip katulad sa akin, ordinaryong tao. Mas magaling pa ako mag-isip. Mas magaling pa ako mag-analyze kung sinong presidente na mananalo. Wala pa akong binoto na kandidato na hindi nananalo. Oh, di ba? Binoto ko si Sara Duterte pagka Vice President. Pero hindi ko yan binoto si Bongbong Marcos. Hindi ako bumuto ng presidente. Wala akong nagustuhan eh. Si Vice President lang binoto ko. Hanggang senador pababa. Oh. Isipin nyo yan. Kaya wag nyo nang pilitin yan. Si Nanay Leni na tumakbo dahil may edad na yan. Matanda na yan. Lagi na lang tayong may presidente na matanda. Kaya hindi na makapagdesisyon ng maayos dahil nagkakaroon na ng mga sakit. Iisipin nila yung mga sakit nila. Matanda na eh. Di ba rin dating Pangulong Rodrigo Duterte, matanda yon pero magaling mag-isip, matalas yung noon, mga utak noon, matalino yun. Oh. Yun lang dapat ang matanda na iboto. Pero sa ngayon, 2026, 2028 na, magbago na tayo. Dapat mga ang iboto natin politiko. Dahil wala tayong naasahan sa matanda maliban kay Rodrigo Duterte. Kaya sa 2028, mga kabulugoy, VP Sara Duterte, batang-bata, 47 years old, President of the Philippines, abogado, may paninindigan, matapang, tapang at malasakit nandyan siya. Kaya yung mga gabinete niya, pag makaupo siya ng 2028, sa 2028, ilang sa kanya yan, ilang gumawa ng kalokohan. Dahil Wow. mamaya baka sumbagan pa sila eh, baka mabubog. Nakita nyo yung sirip nung sa Davao, o pulis ngayon, binugbog pa ni BP Sara Duterte. Lalo na yung mangurakot sa administrasyon niya. Hindi lang bubog, baka may kasamang tadyak pa.